Morning mga brad. So nandito tayo ngayon sa MDPPA na event, media exclusive for a breakfast ride and press con. So maraming salamat TVS for the invite and thank you for giving me this opportunity na ma-test natin sa actual road condition. Parang yung una nating first impression, sabi ko nga maganda kung magagawa natin ng first impression naman on the actual road condition. So this time na-invite po tayo na maging rider for the TVS iQube Electric para umakyat ngayon sa Tanay. So the venue will be at Windels, so Tanay Rizal. So ang starting point namin, nandito kami ngayon sa Shell Julio Vargas for the take-off, no? So ang ride out is alam ko 7 o'clock. So again, thank you very much TVS for inviting me to be your rider. And again, may opportunity tayo ma-review rin yung kanilang TVS iQube. Okay, sa actual condition na ang tanong kung kaya bang umahon ng Tanay Rizal ang TVS iQube. This is the first time na aakyat po ng Tanay ang TVS iQube. So abangan nyo po. So salamat po and samahan nyo ako sa biyaheng ito. Dito natin malalaman ang capability ng iQube. So TVS iQube S. So we are invited again. We were invited to join the MDPPA media exclusive breakfast lunch and press con. So thank you TVS again for inviting me to be your rider. And well, nabigyan tayo ng pagkakataon na i-try the tunay na road condition ng TVS iQube. So our destination is Windels Restaurant sa May Tanay Rizal. So matetesting ang traffic, matetesting ang highway, matetesting ang uphill dahil sanay tayo kutunta. So wish us luck and TVS. So marami tayong data malalaman tungkol dito and sana makatulong to sa ating mga consumers na makapamili ng electric motorcycle for them. So again, TVS iQube S is an option para sa mga consumer na regular, typical one. Okay, so thank you. So samahan nyo kami sa biyaheng to. Again, Brad Oli here. So let's go. So sabi nga natin, actual road condition. So eto na, traffic. So siyempre, isa sa pinakamalalakas konsumo ang isang sasakyan, internal combustion engine or electric man, is through start and stop operation. So kasi from zero, siyempre kailangan mo ng energy para mapa-under mo or mapa-abante mo yung sasakyan, di ba? So ganun talaga. So talagang kukonsumo ka ng energy, mapa-fuel man yan o electricity. So yun, ilatin sa titipirin, lagyan natin siya sa sport mode or sa power mode para makita natin talaga. Siyempre, we want to enjoy this ride. So gusto natin maganda yung performance, no? So hanggang saan ba talaga tatakbo, so makita natin yung acceleration and lalo na dito sa traffic. So siyempre, kung gusto natin ng eco, meron naman tayong eco. Sarang kaganda nito, may regen. So at least habang bumibitaw tayo sa throttle, nag-regen siya. So malaking tulong na rin to para dito sa ating long ride papuntang Windels. So thank you again MDPPA for this invite, for this event. So marami tayong matututunan again sa event na to. So hopefully maging fruitful to, and of course maging safe tayo sa karikada ng sadaan. Nagustuhan ko dito sa TVS iQube, no, sa stock napaka-comfortable ng kanyang suspension. Mapa-semento, mapa-asfalto, no? So uneven roads, medyo talagang kapot nito actually. Very comfortable, parang hindi masakit sa likod, no? So sa harap din, hindi rin mapagpag yung manibela, makita nyo naman, no? So talagang this is designed for a commuter, no? We will make this test
para makita naman natin yung performance niya sa ikaw ay consumer na gusto naman mag long ride, no? Kahit hindi na super long ride, but more than 100 kilometers balikan, gusto ko nakama natin, diba? Yun. Well, napansin ko dito sa sitting position natin sa TBS, medyo naka-forward ka. Dahil mataas siya. Actually, maganda yung sitting position niya. Gusto kong kunin yung word ni Sir Zach sa makina mo, yung thigh position. And parang you're squatting na parang medyo. So, dito hindi. It's like you're sitting on a chair. Talaga, literal. Not putted 90-degree angle knees o going back. So, the seat position is very good. No? So, para sa mga, sabi ko nga sa tulad ko na malaki ang chat. Di ba? Na pag umupo ka sa isang medyo awkward position, na sitting position, ibig talaga yung chan mo. O ito, medyo maluwag-luwag ang paghinga. Talagang very good TBS for the ergonomics ng seat. Nagdahak. The Rush Hour traffic. Bakit na tayo ng nandito tayo sa Masinag. So, run hours traffic. Yan talaga dito. So, dito naman masusubok yung light uphill incline na capability niya to go up. And it's a path. Share ko lang din. Ako'y 96 kilogram rider. So, actually, medyo nabawasan ako like 94.7 the last time I checked. So, well, technically, batang dito, hindi sa hirap on my weight. Ayan, so, ito na, ang ahon, palabas ng Masinag. Actually, ang first stop is Shell Boso-Boso. O doon mo magre-regroup lahat ng mga riders, participants. So, sino-sino ba yung mga kasama rito? Sina Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, of course, TBS, no? So, ito ay MPPCA is a association ng mga big brand. So, wala na tahakot. Okay, buto-buto na to. Pabutang-buto na to. See? Kung ang ating IQ, magpapaliwan sa convoy. Diba? Ang tanong, aabot ba to sa Windmills? Kasabay ang convoy. Siyempre, ang convoy tatakbo daw ng 40, 60, baka 70 pa. Di natin alam, pero sabi nga natin, tingnan natin kung sasabay talaga. Kaya yan naman ang importante. Sipapay tayo sa convoy. Diba? So, ngayon, meron na tayong 76% left battery. So, ang kaganda, native meter din. So, we already traversed, 18.5 kilometers. So, our consumption, ang ating energy efficiency is, ang average natin ay 37.8 watt-hour per kilometer. So, kung di ako nagpakapad kung ini-divide mo sa by 100, that's around mga 3, ganun. So, mga 30 kilometers, approximately 30 kilometers per kilowatt hour. No? So, tipin mo yun, yung 11 pesos mo ng kuryente, kasi we're buying from Meralco around, magkano 7-12 pesos ata. So, ewan ko lang, malamang magsataas na naman. So, yun yung average. So, for every 30 kilometers, estimated 35 kilometers. So, you'll be getting around, that's 12 pesos. Diba? So, napakamura compared sa gas. Kakataas lang ng gas ngayon. Kano ng unleaded gasoline ngayon per liter. Diba? So, yun. So, let's see. So, may mga kasama tayong vlogger. Actually, si Sir Juan nandito. Nagpa-picture nga ako kanina sa kanya. Yan, so, idol natin yan. Napapanood natin siya sa mga vlogs. No? So, we're approaching Boso-Boso. Yan, para saan? So, siyempre, konting refreshment. So, ang takbo natin, hindi pa paagwan. Nasa 60 pa ako. So, let's see how much power can this get. Gaano tayo nakakasabay, no? No, yun lang. Kasi medyo chill-chill lang din na ride.
That's 53 kilometers and market pa, no? So 60 kilometers. Oh, yun. So in terms of hunting, good. Napakita na sa atin ni Night Owl Vlogs kung gaano ka dimple, ka-agile. Itong ano na to, itong TBS IQ tumali sa Moto Gincana recently with Saturday night. We're back sa ating biyahe. So, pasensya na sa aking audio dahil wala tayong mic. Pepe is 316 Pro 3 ang gamit natin. So, ngayon we're after natin magpuso-puso on Koto Hawk. So, this time kita tayo, dire-diretso na to. So, may mga ilang stop first lines for Koto Hawk sa videos. Like Bixi, Devil's Corner. So, yun lang. So, abot tayo. So, top speed dito 70 po. Ngayon, may po matigas naman. 72 kilometers. Kita ni Kapiwat. With 64% pa natitira sa ating battery. So, very nice. TDS IQ. So, Heinz bike. So, tingnan natin sa bundok kung makakasabay tayo sa bundok, no? So, yeah. Simula na naman. So, papaiwas sa kanila. IC versus electric. Let's go. So, time of cover 8 kilometers. So nice 59 kilometers per hour. So, not bad. So, kayang kumakyat. So, pitik tayo ulit. Very nice cover. 60 kilometers at 96 kilograms. The rider. So, kung mas magaan kayo sa akin, mas mabilis to. Diba? Power talaga wala masabi. Pag electric talaga, very torquey, no? So, kayang humahon talaga. Yun ang kagandahan talaga sa electric. So, tulad yan, tayo maahon. Maybe pa tayo 64, 61. Ano talaga. Very light. No? So, ang ganda ng inibigay. Plus, ako mag-brakes din, speaking of the performance, ang laking tulong ng combi brakes. Talagang, di ba, yung tanong, ang electric ba, abot ba yan dyan? Di ba? So, ito sagot. Ang TBS ay aabot sa Marilaki, hanggat sa Windels. Yeah, I claim it. So, yan. So, kilometer 45. Lapit na tayo actually. Isa pa sa kinagandahan na well, di naman siya bago, pero sa electric, bago yan. So, dito, meron siyang brake locks, tulad yan. So, hindi ako maabante kahit na medyo pababa yung kalsada. Yun ang kagandahan naman itong additional safety feature of iCube. And of course, meron din itong kill switch pag binaba natin yung stand. So, yun yung isa pa sa kagandahan niya, no? So, as of now, we are doing 51%. So, malayo, marami pa to, no? Marami pang juice. So, kahit na bus pa tayo ng Windels, no? So, total kilometers na tinakbo na natin mula sa Shell Julio Vargas is 37 kilometers na. So, very nice. And our average is 36.2 watt-hour per kilometer. For approaching Big C, tayo ay maon po. 45, 47, ba? Kaganda na electric in general, no? So, electric in general, sabi ko nagpaday na tayo. Yung basic 3 kilowatt hop na merong 360 amp, 240 na batawag dito na controller, kaya mag-produce ng 19 foot-pound of torque, diba? So, it's very ang ganda na acceleration, siyempre, lalo na dito, talaga subo ko na rin dito yun, no? So, takbo ka ng 50-60 kilometers per hour sa mga gitong ahon. So, dito medyo masabi ko saktong-sakto lang siya, no? Hindi siya mabilis, hindi rin siya mabagal.
No. Oh, siyempre, at least this. Subukan, sabi mo na, subukan na nga ito ni Night Owl Slots eh. Sa Moto Gymkhana. So talagang yung mga skill mo talaga, no? Talagang dun po, very thankful talaga sa Ride Academy at nakasali dun sa Moto Gymkhana na yun. So kahit pa paano pagkano yung skill ko sa pag-ride, tulad niya mga simpleng maneuvering, yung anong track width mo, diba? Pag sa kapepreno, malaking bagay na yun, no? So hopefully marami talagang makasama dun sa ano na yun, events na yun, no? Now reverse, ha? Dalawang pa, taas, ha? Pababa pa. Reverse, may 1, 2, 3 din. Hindi, wala. Ay, sorry. Like, isang wood lang. Kani, so, diba? Pwede na yun. Ayan. So, for the consumers who are asking kung ang TVS iQ ba is capable of doing a Marinaki Highway from Julio Vargas and now here in Tanay, diba? So, malapit sa kami sa Windows as meron pa akong 34% na naiiwan sa juice. Eto, again, hindi ko siya binibase. Talagang all the way is talagang naka-power mode ako. So, yon, we arrived safely at Windles. So, 50 kilometers ang naging travel distance natin from Julia Vargas Shell to itong meeting last point natin sa Windles. So, thank you again TBS. Congrats MDPTA for this successful event. So, 29% ang naiwan from 99% dun nasa Julia Vargas tayo. So, we're average around, yung average consumption natin was 56 watt-hour per kilometer kung di ako nagkakamali dun sa huli. So I will double check later. So yun lang po. So i-highlight ko na lang po yung mga events na mangyayari later. So again, I'm your Brad Oli TV. Maraming salamat. So please like, subscribe, and follow our page. Maraming salamat. So 50.7. Top speed 80 kilometers per hour. Total time traveled 1 hour 28 and 13. Then average consumption 42.7 watt hour per kilometer. So not bad. Then may naiwan pang 29%. O, di ba? Maraming salamat sa pagdating mo, especially sa ating beloved media friends at ating mga riders. Alam ko ay mahabay. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako si Alexander Tulas from Kawasaki, the current president of Globe. So, we had a conservative forecast to start the... Good morning! Good morning! Alam niyo naman ang paka-history at magkakasama kami ngayon. Kita niyo naman, marketing dito iba-iba, di ba? Lahat ng brands dito. So, bihira mga... I'm Michael Lopez from Road Safety, Tunaki. So, I'll be presenting yung more successful remaining month of 2024 and looking forward
greater and better 2025 NBN. Hi everyone! I'm Erica from TBS Philippines and I'm inviting you po na sana i-try nyo yung motor namin and we have different kinds of motorcycle. We have 3-wheelers, we have e-vehicles, and syempre may 2-wheelers kami. Try nyo po yung N-Torque and syempre yung iCube namin. So, yun lang!